Magandang hapon po, magandang tanghali po, o magandang gabi sa napapanood. Kaibigan, nais ko lang po ipahayag ito. Salita ng Diyos na libre po sa iyo at kailangan mo itong malaman. Kaibigan, alam mo ba, mahal ka ng Diyos. Ayaw niya ikaw ay mapahamak sa lugar ng impyerno. Kaya nga sabi sa John 3:16, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang buktong na anak, ay sinilang na anak, upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano nga ba natin makakamtan o marireceive ang buhay na walang hanggan? Unang bagay, sabi sa Romans chapter 3, ito po ang nasusulat. Sabi rito, gaya na nasusulat, walang matuwid, wala, kahit isa. Sabi sa 11, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Sabi sa verse 12, lahat ay nagsilihis, magkakasamang na wala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaya po, unang bagay, kailangan po natin malaman na tayo po ay makasalanan. Hindi po natin kaya na gumawa na mabuti. Sapagkat kahit anong gawin po natin kabutihan, hindi po ito magiging way para tayo po ay makapunta ng langit. Opo. At sabi pa nga sa Romans chapter 5 verse 8, datapot pinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil po sa atin. Bakit po namatay? Dahil po upang bayaran po ang ating kasalanan. Pangalawang bagay, kaibigan, kailangan mo paniwalaan na mahal ka ng Diyos. Na minahal ka niya, tinubos niya ang iyong kasalanan, inuper niya kayang buhay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang iyong kasalanan. Sabi pa sa verse 9, lupa pa ngayon inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sino po? Ang ating Panginoon Kristo. Ay mga ligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Bakit? Kasi galit ang Diyos sa atin. Bakit? Sa ating kasalanan. Dahil sa ginagawa po nating kasalanan. Kaya lahat po tayo ay hahantong sa kaparusahan doon po sa lugar ng impyerno dahil po sa ating kasalanan. Opo. Pangalawang bagay, kailangan lang po natin paniwalaan na minahal tayo ng Diyos. Opo. Sapagkat sabi sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa makatuwid kay Jesucristo na ating Panginoon. Opo. Kailangan lang po natin paniwalaan si Kristo ay namatay, nilibing at nabuhay pong muli sa ikatlong araw upang tayo po ay upang bayaran ang ating kasalanan at tayo po ay maligtas sa kaparusahan ng Diyos sa lugar po ng impyerno. Kaya, kaibigan, ito po ang napakagandang balita ng Diyos sa atin. Kaya sabi pa nga po sa Romans chapter 10 verse 9, sapagkat kung ipapahayag mo sa iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Opo. Kailangan mo po i-confess sa Panginoon na tayo po ay makasalanan. O kaya i-confess mo yung sarili sa Panginoon na ikaw po ay makasalanan. Opo. Aminin mo na ikaw ay makasalanan. Pangalawa, paniwalaan mo ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Minahal ka niya, binayaran niya ang iyong kasalanan upang huwag tayo humantong sa kaparusahan sa lugar ng impyerno. At sabi pa nga, sapagkat ang tayo ay nanampalataya sa puso, hindi sa nguso, sa makatuwid at ginawa sa pamagitan ng bibig ng papahayag sa ikaliligtas. Opo. Kaliligtas daw sa parusahan sa lugar ng impyerno. At pangalawa, ay sabi pa dito sa verse 11, sapagkat sinabi sa kasulatan, ang lahat ay sa kanya ay sasampalataya ay hindi mapapahiya. Bakit hindi ka mapapahiya? Kasi ang pinaniwalaan mo ang Diyos, hindi tao. Opo. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan.
tatanggap mo yung regalo na binigay ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa iyo. At sabi pa nga, sapagkat ang lahat ay nagsitawag sa ngalan ng Panginoon ay maliligtas. Kailangan mo lang siyang tawagin. Tawagin mo siya, tanggapin mo siya sa puso mo bilang Panginoon mo, tapagligtas mo upang maligtas ka. Kung nais mo tanggapin ang Panginoon sa oras na ito, unang bagay, kailangan mo aminin na ikaw ay makasalanan. Pangalawa, paniwalaan mo ang ginawa ng Diyos. Pangatlo, tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. At manalangin po tayo ng pagtanggap. At kailangan mo lang ito gawin. Isipin mo ang Panginoon at ikaw ang nakipag-usap. Ililit ko po kayo sa isang paraan ng ganito. Ama naming banal, dakila at mapangilihan sa lahat. Namin ko po, Panginoon, na ako po ay makasalanan at walang kakayahan iligtas sa aking kaluluwa sa lugar ng impyerno. At naniniwala po ako na ikaw'y namatay, nilibing at nabuhay po muli sa 3 araw upang bayaran ang aking kasalanan. Naniniwala din po ako, Panginoon, na minahal niyo po ako kaya ginawa niyo po ito, Panginoon. At tatanggap po kita sa aking puso bilang Panginoon tapagligtas ng aking buhay. Sa pangalan ng Jesus, aking pangtapagligtas. Amen. Kaya kaibigan, salamat po sa time at to God be the glory.